Ang title po na isi-share ko ngayon ay The Amazing Journey. Ayan. So, meron po akong nakitang isang article sa Google, syempre. Sabi dun sa article na yon, the most widely used navigation application worldwide is Google Maps. Sinong may Google Maps sa cellphone nila? Sino po? Sige po, itaas po yung kamay niya. Huwag po kayo mahiya. Hindi ko po kayo tatawagin. Ayan. Sino dito once nagamit na yung app na yon? Sino yung laging ginagamit yung app na yon? Ayan. So ako po, hindi ako familiar sa mga daan, no, sa mga pinupuntahan. So malaking tulong talaga sa akin pag gumagamit ako ng Google Maps. So kahit saan ako pumunta, best friend ko ang Google Maps, kaya kailangan laging may data para hindi tayo maligaw. Kasi mahirap na pumunta sa isang unfamiliar place, di ba? Tapos hindi mo alam kung saang daan ka ba, kaliwa, kanan, diretso. Tapos yung mga pagtatanungan mo pa, Kuya, saan papunta to? Doon. Saan doon? Ganon ka. Anong ganon? Di ba hindi sila precise magbigay ng direction sa'yo. So, instead na makarating ka dun sa pupuntahan mo, maliligaw ka palalo. So, yung Google Maps or iba pang navigation apps, malaki talagang tulong po yan para sa akin. And lalo din rin sa mga drivers po, di ba? Meron tayong Waze na ginagamit din natin sa mga nagda-drive. Sino po yung mga nagda-drive na gumagamit ng Waze? Di ba po? So, malaking tulong po talaga yung mga ganon. Unless na talagang, kabisado nyo na po yung bawat lugar. So, with this type of application, it is easy for us to navigate o madali para sa atin na malaman kung saan tayo pupunta and para malaman natin yung mga unfamiliar roads na may encounter natin sa daan. And syempre, here on earth, sa buhay natin dito sa mundong ito, we are on a journey. Sabi mo nga sa katabi mo, we are on a journey. Ayan. So, magandang tanungin natin yung sarili natin, how is your journey going? So, kumusta naman yung paglalakbay mo sa mundong ito? So, may mga katanungan po dyan. Una, are you on the right course? Course sa college? Ay, hindi. Nasa tamang daan ka ba? Nasa tamang way ka ba? Or, are your choices bringing you closer to connecting to your Heavenly Father? Yung mga pinipili mo pang daan, yung mga choices, decisions na ginagawa mo, mas napapalapit ka ba niyan sa ating Panginoon? So sabi nga dito, He didn't send you on this journey only to wander on your own, and He wants you to come to Him. So He has given you people, binigyan ka niya ng mga tao, tingnan mo nga yung katabi mo. Ayan. Binigay niya yung katabi mo para maging kaagapay sa paglalakbay natin sa mundong ito. Kasama na ron, kasama dyan sa katabi mo na yan, isang mapa na nagde-describe ng mga daan. Nandito makikita natin yung dangers, yung mga dapat natin puntahan, yung right directions na kailangan natin malaman. The map shows you where peace and happiness can be found and will help you plot your course back home. So, saan natin mahanap tong mapa na to? Yung mapa ba na dinidescribe ko is yung Google Maps or yung Waze? Yun po ba yun? So, yung mapa po na binigay sa atin is yung sacred scriptures or yung Biblia. So, yung Biblia po natin, yun yung magiging gabay natin, yung guide natin as we go on this journey dito sa mundong ito. So this map is the gospel of Jesus Christ, the good news and the joyful way of a disciples of Christ. So dito po ibinigay sa atin ng ating advocate and mentor who knows the way because He is the way. Ulit sa katabi mo, He is the way. So, basahin po natin sa John chapter 14, verse 6. Sabi po dyan, Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. So, syempre, hindi naman tayo binigyan lang ng mapa or hindi tayo may mapa lang at hindi natin to aaralin. Tama po ba? So,
merong mga expeditions noon no, sa history natin na may mapa sila at talagang matagal nila tong inaaral para makarating sila dun sa destination na gusto nilang puntahan. So, yung Biblia po natin or yung Word of God, it doesn't do any good unless you study it and unless you navigate your life through it. So, sabi po dyan, make it a high priority to study and apply God's Word. So, ito po ba yung priority natin sa buhay natin? Priority po ba natin na aralin, na patuloy na buklatin, basahin yung salita ng Panginoon? Kasi ito po talaga yung magtuturo sa atin dun sa tamang direksyon, doon sa plano na gusto ng Panginoon para sa atin. Kaya everyday po, let us pray na patuloy na buksan ng Panginoon yung puso natin, at patuloy nating aralin yung salita niya. So, yung mapa po na yan, yung libro na yan na regalo sa atin ng Panginoon, marami po yung instructions, marami yung encouraging words, warnings na magagamit natin sa buhay natin. And today po, mag-share po ako ng apat muna na, ang dami daw, sabi ni Kuya Chong. apat na message galing sa Bible. So, ayan, punta na po tayo sa number 1. So, number 1. Sabi po dyan, do not fear, for I, the Lord, am with you. So, fear is universal. Tama po ba? Sino po dito yung may kinakatakutan? Ay, konti lang. So, yung iba, hindi pala totoo yung fear is universal. So, lahat naman po tayo dumating sa point na may kinakatakutan po tayo, di ba? So, kahit simpleng lang yan, ipis, di ba? May kakilala kayong pag may ipis, tumatakbo na, hindi mo na nakikita bigla, nag-disappear. Asan na siya? Tama po. Ako po, for some reasons, takot po ako sa ahas. Di ko alam kung bakit. So, isa yun sa mga fear score. Iba sa atin, takot sa, yung mga, sa heights, di ba po? So, hindi nila kaya na mag-rides dun sa mga, tawag dito, sa Enchanted Kingdom, di ba? Hindi nila kaya na sumakay sa mga ganong rides. So, bawat isa po sa atin, meron tayong kanya-kanyang fear. And all of us deal with things that scare us. So, pero, alam ng Panginoon yung mga kinakatakutan natin dahil kilalang-kilala tayo ng Panginoon. Tama po ba? So, He knows when we get worried or become anxious. So, alam ng Panginoon yung laman ng puso mo, kung natatakot ka or meron kang anxiety sa puso mo. Alam na alam yan ng Panginoon. And to fear not is an invitation to place unwavering trust in God, recognizing that our current circumstances can never overshadow His infinite power. So, yung fear not na yun yung invitation ng Panginoon na patuloy kang magtiwala sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo, patuloy kang magtiwala sa Panginoon. Amen. Ayan, isang magandang invitasyon ng Panginoon para sa atin na kahit anuman yung situation natin, dun sa journey na dinadaanan natin, magkaroon man tayo ng mga struggles, challenges, yung fear not na pangako ng Panginoon, yan yung comfort niya para sa atin na patuloy niya tayong sasamahan at iingatan. So sabi nga po sa Isaiah chapter 41 verse 10, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Amen po. Amen. So, the Lord wants you to know na kapatid, huwag kang matakot. Totoo po, maraming nakakatakot na nangyayari sa buhay ng bawat isa. Hindi ko man po alam yung pinagdadaanan ng bawat isa. We have fears sa heart natin. Amen po ba? We have fears na, alam niyo po yun, kahit anong mangyari, parang hindi siya nawawala. Yung lagi kang binibisita every time. Pero itong pangako ng Panginoon, God invites you na panghawakan mo to, na sa oras na umuwi ka mula sa simbahang ito, panghawakan mo na itong salita na to ng Panginoon. Huwag kang matatakot dahil kasama mo siya sa lakbaying ito. Amen po ba? Amen. At sabi dito, you are not alone on this journey. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Panginoon, naririnig ka ng Panginoon. When you rejoice,
He rejoices with you. And when you're on trials, He grieves with you. So, kasama mo ang Panginoon sa journey na ito dahil mahal na mahal ka ng Panginoon, kapatid. And He's looking out for our good, for your good. And accept the fact nga po, di ba, na we will go through difficult times. Sa journey natin, hindi mawawala yan. Hindi mawawala yung mga bumps sa road. Di ba, pag bumabiyahe po tayo, may mga traffic, ayan, may mga bumps, may mga challenges na maaari tayong ma-encounter. But sabi po sa Isaiah 43 verse 2, "When you pass through waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze." So take courage that we will walk sa journey na to kasama ang Panginoon. Ano man yung challenges that we face right now, we know that God is with us and we will not fear because He will be with us. Amen po ba? Amen. So ayan. Number 2. Sa number 2 na po tayo. So the second message, sabi po dyan, love one another as I have loved you. Mahal mo ba yung katabi mo? Amen po? Amen? Allah, so amen. Amen. Ayan. So sabi po sa John 15 verse 12, "This is my commandment, that you love one another as I have loved you." So ako po, I have fascination in learning language. So mahilig po ako search ng mga iba-ibang language, aaralin ko yung mga iba-ibang introduction, ganyan, and itatry ko siya. And meron po akong, yun nga po, malaking fascination with learning languages. And have you ever wondered kung ano yung language that we all spoke pag tayo'y nabuhay sa presensya ng Panginoon? Sabi po dito, yung language daw po na yun is yung pure love of Jesus Christ. And it is the most powerful language in the world. So, yung pag-ibig kasi, yung love ng Panginoon na binibigay niya sa atin, hindi yun yung pretend na love lang. Hindi yun yung pagkukunwari lang na pagmamahal. Hindi lang siya yung mabulaklak na words. Hindi siya yung gaya ng mga nakikita natin sa greeting cards. Every Valentine's or every Christmas, yung mga ganong klaseng greeting cards. Hindi siya ganong kind of love. So, it is also not the kind of love na maririnig natin sa mga kanta ngayon, di ba? Sa mga popular musics or sa mga movies na napapanood natin, series, ayan. Hindi siya ganong klaseng pag-ibig. So, yung love na binibigay kasi ng Panginoon sa atin, it brings about a real change of character. So, nababago yung character ng isang tao. So, Jesus' love can penetrate hatred and dissolve envy. It can heal resentment and quench the fires of bitterness. Yung pag-ibig ng Panginoon, kahit anong hatred, kahit anong envy, or kahit anong bitterness na meron ka sa puso mo, nawawala or namemelt. Dahil yung pag-ibig ng Panginoon, it brings about real change sa character natin. So, here on earth, we have the opportunity para maging fluent sa language na to. Sa araw-araw nating pamumuhay, as we learn the language of love na pinaparamdam natin sa atin ng Panginoon, we can become fluent as we share it, as we go through our journey sa mga tao na nakakasalamuha natin. And yung language po na ito is for us to serve God and others rather than our own interest. So, sabi po dito, this is the language of love that can inspire others to seek their spiritual journey. It's a language of understanding, service, and comfort that reaches deep into soul. So, as we love one another, kasi po, mahirap magmahal ng tao. Tama po ba? Lalo na kapag hindi kamahal-mahal yung tao. Mahirap po na, kasi sabi nga ng Panginoon, di ba, love one another. And sa journey natin sa mundong ito, we will encounter a lot of people. Tama po ba? Marami tayong tao na makakasalamuha. And yung
instruction sa atin ng Panginoon is to love one another. So it is clear na kailangan yung pag-ibig ng Panginoon as followers of Christ maging aligned to sa mission ng Panginoon, that we are meant to live in a way that leads to the salvation of souls. Yung pag-ibig na pinaramdam sa atin ng Panginoon ay mapaparamdam din natin sa ibang tao. And it is the way para yung mission nga po ng Panginoon ay magawa natin into saving souls, lalo na sa mga tao na makakasalumuhan natin sa mundo. So, let's learn to use the universal language of Christ's love. Ayan. So, ano po ulit yung number 1 natin? Fear not, for the Lord. Ayan. And yung second po natin? Ayan. Number 3. Ayan. So, bilis lang tayo. Number 3, be of good cheer. So, masayahin ba yung katabi mo? Smile ka naman sa katabi mo, baka inaantok na siya. Smile ka naman. Ayan. So, sabi po sa John chapter 16, verse 33, sabi po dito, I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. Sometimes in journeys, we tend to become impatient. Parang, pag ang tagal na ng traffic, dyan sa FCM, 2 hours na, ano ba yan? Di ba gagalaw to? Lagi pag bumiyahe po, like may mga na-encounter po talaga na sobra na yung traffic, parang ang haba ng pila, hindi natatapos, parang naubos na yung pasensya mo talaga, And lalo po ngayon, di ba, kasi undas, maraming umuwi sa probinsya nila, and nakita natin sa mga news na grabe na yung dagsaan mga tao na bumabiyahe. And in life, we become impatient sa mga kabataan. May mga kwento na yung 12 years old pa lang, pero gusto ko nang maging 18. Gusto ko nang mag-work. Ayoko na mag-aral. Yeah, di ba parang nagiging impatient ka na parang gusto ko nang i-fast forward yung buhay ko, ba't ba ang tagal nito? Gusto ko nang pumunta agad doon. Pero kapag nasa 18 ka naman, sana 12 na lang ulit ako. Sana nag-aaral na lang ulit ako pag nagtatrabaho na. Di ba parang sobrang ang dami nating iniisip sa buhay and as we journey sa life nito. So, marami tayong bagay that we will complain about. Things that don't seem go quite wrong. And may mga days that we will feel sad, alone, misunderstood, or unwanted. Pero hindi ito yung journey na gusto ng Panginoon na paranasan natin. Or this is not the journey that He had hoped for you. And gusto ng Panginoon na malaman mo that you are truly a child of God. And with this in mind, we should walk confidently and joyfully in this journey. Sabi ko nga po kanina, di ba, like, yes, we have bumps, may mga challenges that we will encounter in this world, but daanan lang natin to, and let's not focus on them. So, truly there is victory nga po, di ba, sa dulo ng journey na ito. And true peace and serenity can only be found in Him. So, kahit na marami tayong pinagdadaanan, take heart, because Lord God has overcome the world. Amen po ba? And as you joyfully use the map of your loving Father has provided for your journey, it will lead you to holy places, and you will rise to your potential. So in this journey, matuto tayo na wag mag-focus doon sa mga problema na pinagdadaanan natin. But mag-focus tayo doon sa promises sa Panginoon na wag tayong matakot, sasamahan niya tayo sa lahat ng lakbayin natin sa mundong ito. And number 4, ayan, nasa pang-4 na po tayo agad. So, bilis na po natin. So, sabi po sa Matthew 28, number 4, ang sabi po dyan, know and fulfill your mission. So, in this journey, ano kaya yung mission natin? Ano po kaya yung pinapagawa sa atin ng Panginoon sa journey na ito? So, sabi po sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20. So, basahin po natin,
Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. So, as we continue po our journey, we are part of the plan to share the gospel and make disciples, to encourage people to be followers of Christ from all nations. So, I pray na sa journey na ito, yung life natin, is maging testimony siya of what Jesus has done and doing in your life. And yung life testimony mo, maging powerful, sa mga taong makakasalamuhan natin, na kapag naikwento mo yung kwento ng buhay mo, laging kasama yung Panginoon na ito yung ginawa ng Panginoon sa buhay ko at kaya niya rin gawin ito para sa'yo. So Jesus will give you ability as you step out in faith and share the message. Maybe iniisip mo, Lord, hindi naman ako qualified. Hindi ko po kaya yan. Hindi ko po kaya na mag-share ng salita mo. But yung salita ng Panginoon, kung nakikita yan sa buhay mo, magiging maganda yung makikita ng mga tao, magiging makikita kung paano ka binago ng Panginoon. So yung message nga po ng pagliligtas ng Panginoon ay nasa Bible, and it is available almost everywhere. Sa age natin today, madali na lang mag-search ng Bible, madali na lang mag-install ng applications, and madali na lang siyang ma-share, kumbaga, sa mga tao. And your mission is to do what you were created to do, and it is to share the gospel of Christ with those you encounter in this journey. So, believe it or not, hindi lang po pastors or ministers or missionaries yung the one who are called to reach the world or to reach the world to share the message of Christ. Hindi lang sila yung tinawag ng Panginoon. So, God desires that tayo, ikaw, to play a part in this mission, to play a part dito sa plano ng Panginoon, sa plano niya ng pagliligtas para sa lahat, So, we send money and missionaries around the world. Pero alam niyo po ba na kung nasaan ka ngayon, that is your mission field. Right where you are today is your mission field. So, hindi mo kailangan na, sa pag-mission pala, kailangan pumunta ako sa ganito, pumunta ako sa ganyan. Hindi po. Right where you are, kung saan ka nilagay ng Panginoon, yan yung mission field mo. Maybe it's your family, it's your friends, workmates, kung saan ka nilalagay ng Panginoon, yan yung mission field na panghahawakan natin. Diyan tayo, diyan natin gagawin, kumbaga, yung mission na ibinigay sa atin ng Panginoon sa journey na ito. And as we walk sa journey of life, sabi nga po sa number 1, let us not fear despite the challenges. Let us love one another kahit na mahirap, mahirap magmahal, but still, sabi ng Panginoon, yung instruction niya, let us love one another. Be a good cheer. Let's remind ourselves na there is victory in Jesus. Amen po ba? And know and fulfill the mission that we have in this journey. And on this journey, let us be an inspiration, to our fellow travelers. Yung mga katabi mo, fellow travelers mo yan. Let us be an inspiration, yung life natin, be an inspiration as we trail our way back to our everlasting home. Kasi hindi po ito yung permanente nating home, but our home is kung saan ang Panginoon natin. Amen po ba? So, I invite everyone na tumayo.